Mayroon tayong gagawin ngayon na video yung patungkol sa kung paano gamitin natin itong ating quadrante o L square. Karamihan tumatawag nito L square. Pero ako, ang tawag ko nito ay quadrante. English yung L square. Akin naman, yun? Kastila, quadrante. So, ating pag-aralan yung paano natin gamitin itong itong quadrante. So, halimbawa, mayroon tayong sukat na gagawin na gawin natin sukat na ganito. 24 ang baywang 34 ang baywang 30 mga 39 ang hips, pagkatapos 24 ang hita, tapos tuhod, mga balagay na lang natin mga 18, tapos 14 ang laylayan. So yan. At ang ating haba ay 35 lang. Lagay natin 35. Tapos yung punjo ay 24 lang. 24 lang. So yan yung ating pag-aaralan. Kung paano natin gamitin ang ating L square. Dito sa ating L square ay meron tayo ditong mga kumpletong number para sa pagtatabas. So, laging dito sa kanto, tandaan natin, lagi dito sa kanto magsisimula ang lahat ng paggamit ng ating, ng ating quadrante. Ito yung una. Yan, higit sa lahat. So, kung halimbawa, maggawa tayo ng pantalon. Mag-pattern tayo ng pantalon. Yan, sukat natin. Unang-unang gagawin natin ay tayo dito. Mag-L square tayo dito. Buhat dito sa taas, baba lang tayo ng kahit mga 4 inches, mga ganon. 4 inches, mga ganyan, Kahit mga ganyan, Natsansa ko na lang yan kasi sanay na ako sansan. Pero kahit mga 4 inches para mayroon tayong sobra para sa likod. Pagkatapos, halimbawa, ang haba natin ay 35. So, sukat tayo dito ng 35. Mula dito sa may guhit, dito sa guhit na to, yan, 1.5 yan, allowance natin yan para sa waistband. So, ngayon, itaas natin yan. Kuha tayo ng sukat na 35. Nandito tayo, 35. Tapos, ganun din dito sa kabila. Kunin natin yung 35. So, bago ang lahat, ito. Unang-una natin ang kukunin ay ang haba ng punjo. Yung ating yan, 30, ang haba natin ay 35. So, ang ating punjo ay 24. So, ang ating 24 ay dito natin kuhanin sa likod, sa centimeter. Pag nakakita tayo dito ng 24, yan, ayan, dito tayo, yan tayo susukat. So, pag tihay natin kanyan, nasa mga 9.5. So, usog natin dito, 9.5. Yan, 9.5. Yan tayo magkuha ng para sa ating punjo. Tapos guhitan natin. Dito na tayo ngayon magsisimula ng pag-aaral ng ating L square. Mag-a-allowance lang tayo ng kahit mga 3.5. 3.5 lang. Bulat dito, sukat tayo ng mga 3.5. So ngayon, ang ating ang ating hips ay 39, hindi tayo gagamit ng hips. Ang ating gagamitin
na para dito makakuha tayo ng sukat sa hips ay ang hita na 24. So ngayon, itong tandaan natin. Laging sa kanto nagsisimula. Ano ba ang kalahati ng kalahati ng 24? Eh di ba ano 'yan? 12. So ngayon, asan na yung salamin ako sa mata? Kukurin ko muna yung salamin ko sa mata. So ngayon, ang kalahati ng 24 ay 12, no? So ang una nating hanapin ay ang 24. Dito sa dulo may 24 dito. Yan. Ayan, no? 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So ang ating kukuning hita ay 24. So dito tayo sa 24 guguhit. Tapos dito sa gitna, meron din ditong kalagitnaan, meron itong 24 o 12. 12. Kalahati ng 24 ay 12. So, dyan. So, dito, baga dito na nagsimula, isa. Tapos, hanapin natin yung 12. Tapos, ito, 24. Pagka halimbawa, ang sukat naman ng hita ating hinahanap ay 26. So, hanapin din natin dito yung, dito tayo sa kanto lagi nagsisimula. Pagkatapos, ang kalahati ng 26 ay 13, ano? So, may 13 din dito. Tapos, meron din 26 dito. Yan, o, 26. Yan, o. Yan, may 26 din. So, kung ang hahanapin mo ay 27, ang kalahati ng 27 ay 13 and a half. So, dito, lalagpas ka ng kalagitnaan ng 13. Yung pagitan ng 13 at saka 14, 27 yan. Yan dito, may gitna. So, siguro naintindihan na ninyo. Kasi dito, may 27 din. Yan, naintindihan nyo na siguro na dito tayo lagi magsisimula sa kanto. Kung anong hita ang ating hahanapin, meron dito. Kung 24, 25, 26, 27, 28, meron diyan. Pag malaki na ang hita, hindi na makuha sa L square, lagpas na 28, gagamitan na natin siya ng tape measure. Ano ba ang kalagitnaan o kalahati ng 30? Halimbawa, 30 ang hita. Ay di 15, ano? So, dito na tayo. Ating ibali. Tapos, kukuha ka diyan ng gitna. Tapos, kukuha ka dito. 30 yan. So, ganoon. Pero dito tayo sa L square dahil L square ang ating pinag-uusapan. So, ang ating hita, balik tayo, ating hita ay 24. So, ang ating gagamitin ay ang hita, hindi hips. Kasi maraming mga magtatabas na ang ginagamit ay ang hips para dito magsukat. Ano? Hips ang ginagamit nila. Pero atin ngayon sa aking bahagi ay ang ating gagamitin ay hita. Bakit hita? Para nakasigurado tayo ganun laking hita. Kasi may mga tao na maliit ang hita. Gusto piting nila, lilitan ng hita. So, kailangan nakasigurado tayo na ang hita ganong kalaki. So, ang hips, pwede natin paumbukin mamaya. Pwede natin kurbahan yan. Pero dito sa hita, pag halimbawa ang hita ay piting-piting siya, siguradong maglalaki yun. Lalaki yun siya kung halimbawa dito sa'yo sa hips, lalo na pag malaki ang balakang, maliit ang didigaan ng kalakihan ng hita niya. Piting-piting ang pantalon. So, yon ang aking ipinapaliwanag na kung bakit ako gumagamit ng sukat ng hita para sa ating pagkukuha dito ng sukat ng hips at saka hita. So, dito, pag nagsimula na tayo, sa kanto, may 12, meron ding 24. Kasi 24 ang ating hita. So, ngayon, itong ating kalagitnaan dito, susukatin lamang natin ito ng yan. Susukatin lamang natin yan ng kung gaano kalayo buhat yan sa gitna hanggang dito sa may gilid. Mayroong 9.5. So ngayon, dahil 9.5 yan, dito rin sa tayo, tayo dito. Magsusukat din tayo dito ng ruleran din natin ito. Ngita natin ng Ito, pangalawang to, para na to sa lupi.
So ngayon, itong haba ating kuhaan natin ang kalagitnaan ito. Yan. 25 and a half, ang kalahati ng 25 and a half ay 12 3/4. Pagkatapos, tataas tayo ng kahit mga 1 and 1/4, 1 and a half, 1 inch, mga ganun ha. Ay, taas na lang natin ng 1 inch. Yan, 1 inch. Nandito tayo sa 11 3/4. Ganun din dito sukat natin, 11 3/4. Tulak lang natin yan, 11 3/4. Pagkatapos, rolera natin. Yan. Yan. So, para maunawaan natin, dahil ang ating layo, mula dito, ulitin ko, yung ating sentro dito, sukatin na ito, 9 and a half. So, ganun din dito, sukat tayo ng 9 and a half. Yan. Pagkatapos, gamitan natin ang pinakamahabang ruler. Yan. Kung walang ruler na mahaba, kung ano yung meron kayo dyan, kung ruler lang, hindi sukatin ninyo bulat dito. Tapos dito, sukatin bawat sukatan para pag guhit natin ay nakakaabot tayo dyan sa guhit. Kasi lalo kung maikli lang ating gamit, susukatin tayo dito. Yan, ganyan, ganyan. Basta yung distansya, makukuha natin yan lahat para pag guhit natin pataas, parehas ang layo niya. So ngayon, para maunawaan, dito na naman tayo gagamit, balik na naman tayo sa ruler. Dito sa ating elsewhere. Ang ating ay 20. 18 ang ating tuhod, no? 18 ating tuhod. So dito sa kalagitnaan, mayroon ditong 18. Ayan, 18. Ayan, dito unang 18, ito una to dito kanto, tapos 18 dito, tapos mayroon din ditong 18, may 18 din dito. Yan. Tapos dito rin sa baba, ang ating laylayan ay 14, may 14 din dito sa gitna. Yan kanto ka. Pagka nakakita ka na ng 14 dito sa gitna o 14, tapat mo na kagad dito sa center. Pagkatapos, guhit ka dito sa gilid. Tapos, hanapin mo yung 14 dito. Ayan. Yan na siya. Nakita na. O yun. Saka natin guhitan ng paganyan. Yan. Yan na yung sistema o hitsura ng ating pagtatabas. Yan. Yan. Dodoblihan na natin kagad. Kasi 1 inch lang itong ating ruler, kaya pwede nang kasi kailangan magdistansya ng 1 inch yung front and back panel, yung layo niya. Itong unang guhit ko ay sa front panel ito. Yan. Yan. Yan siya. So, atin na siyang kurbahan. Gamitan na natin na siyang kurba. Para pati dito masusukatan natin. Kurbahan na natin. Para may paliwanag ko pati sa taas. Yan. Tapos dito, susukat tayo ng 1 and a half. Mula diyan sa kanto, susukat tayo ng 1 and a half. Yan. Diretso natin sa taas itong ating guhit. Kasi hindi tayo mabot sa taas. Ang ganyan. Ako, pag nag-ano ako dito, pagka nagtabas ako, aatras ako dito ng 3/4. Atras ako ng 3/4. So, yan ganyan But dito sa sentro, atras ako ng 3/4. Yan. Pagka naka-atras ako ng 3/4, saka ko hanapin yung ating baywang na 34. So, yung 34, ano bang kalahati ng 34? 17, Yung 17. So, hanapin dito yung kalahati na 17. Dito tayo tatapat sa 3/4, ha? Ito. Ang 17. Ayan, may 17. Yan ang kalahati ng 34. So, 17. So, guhit tayo dito. Yan. Tapos, aatras na tayo dito ng 1/2 para sewing allowance. So, dito naman 17.
Yan, 17. Tapos dagdag tayo ng 3/4 para ito sa ating shaper. So, saka natin siya guhitan ng pataas pa ganyan. Ang ganyan. Yan. Tapos, buhat dito sa baba, pataas, mga 2 inches lang. Yan. Saka natin anuhin. Saka natin lagyan ng kurbada. Kurbahan natin. Yang ganyan. Yan. No. Napurma na ng front panel. Yan ito. Saka natin ito siya anuhin. Kurbahan. Yan. Yan siya. Pag nakurbahan na natin yan, ayan. Kukuha tayo ng pocket opening. Ayun, yung distansya niya ay 2 inches. Kung meron din ng iba niyan, 1.5 lang. Ako, 2 inches. Ito yung aking, ito yung aking pocket opening. Pag ako nagtabas, pag malalaki, mag 2.5, mga ganon, 2 1/4. Pag maliit, diliit din ako dyan. So, yun yung standard ko. Yung ang lalim ay 6. Yan, 6 ang lalim. So, ganyan. Pagkatapos, alindan itong lagyan ng guhit para sa bulsa. Pagkatapos, magdadagdag tayo dito ng 1/2 inch sa taas. Kay ito dahil ito para sa tawag nito. Sewing line, sewing allowance siya. Yan. Yan siya. Diretso na natin dito sa dulo. Yan, pwede. Yan na yan siya. So, ngayon, atin nang nakuha ang front panel at aking naipaliwanag kung paano natin simulaan ang pagkuha ng sukat gamit ang ating L-square. So, ulitin ko, paliwanag ko ng mabuti. Dito sa ating L-square, nandito na lahat ang mga sukat. So, kung ating hanapin ay, kung magsusuka tayo ng hita, halimbawa ang hita ay 29, lagpas natin sa ruler, halimbawa ang 28, so dito sa ating roller, sa L-square natin, mayroon na ditong 28, hanggang dulo na 28 na yan. Kasi dito yan, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ayan. Yan yung ating sukat sa ating hita nating hinahanap. Halimbawa, 28. Tapos ang kalagitnaan ng 28 ay 14. O meron din ditong 14. Ayan 14. 14, 15, 16, 17, 18. Kasi nag-umpisa ito sa sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, yun yung ating paraan o proseso kung paano tayo magtabas ng pattern na gamit natin ang L-square. So, nawa itong aking ibinahagi na kung paano magamit ng L-square ay maunawaan ng mabuti. Ulit-ulitin lang ulit-ulitin lang ang video para maunawaan yung kung paano ko ipaliwanag ang paggamit. So ulitin ko pa rin para makuha. Itong ating ginagawa, dito tayo para makuha, masulit natin. Ang ating sukat ng hita ay 24. So ngayon, dahil 24 yan, ulitin ko, mula dito, nagdidistansya lang ako ng 3.5. Dito sa kanto lagi magsisimula. So, 24, ang kalagitnaan ng 24 ay 12. Ang kalahati niya ay 24, ng 24 ay 12. So, dito, guguhi tayo ng 12 para sa 24. Nakabuhan. Ayan, dito, 24. So, yan yun. Ganun lang kasimple ang ating pamamaraan. Ito na rin talaga ang ginagamit ng mga mananahi, mga nagtatabas,
kung paano gamitin ang elsewhere. So, dito, tuhod natin ay 18. So, dito sa sentro, may 18 dito. Ayan, 18. Buhay tayo dito sa gilid, tapos dito sa gitna, 18. Tapos dito rin, another 18. So, ganun lang. Dito, ang ating laylayan ay 14. So, hanapin natin yung gitna na 14. Ayan buhay tayo lang ng 14. Dito lang yan sa gilid at saka doon sa kabila na meron din 14 dito. So, ganun ang paraan o pamamaraan ang paggamit ng L-square. So, ginagamit natin dito lagi ang 1/2. Pag dito ka sa bandang dulo, pag halimbawa mga 1/8 na meron dito. Dito 1/16 tapos 1/8 tapos yan 1/4. 'Di ba? Pag nagbasa tayo ng tape measure, ganito yan tape measure, halimbawa ganyan. 1/8 yan, isang guhit 1/8, pangalawang guhit 1/4, pangatlong guhit, ayan pangatlong guhit 3/8, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 1 inch. Pag dito na naman tayo sa 1/4, naman tayo? 1/4, 1/4, 1/2, 3/4, 1 inch. So, ganun lang. Pang madalas na ginagamit sa pagtatabas. Kasi itong 1/16, yung kalahati sa 1/8, 1/16. 1/16, pagkatapos itong guhit na to makikita natin 1/8. Kalagitnaan nitong 1/4 at saka kalagitnaan ng 1/4 at saka 1/8 ay 3/16 yan. 1/8, 1/16 tapos 1/8 tapos 3/16, 1/4 tapos 5/16, 5/16, 3/8, pagkatapos 5/16, 1/2, tapos 7/16, 5/8, ganyan, tapos 9/16, 3/4, tapos 11/16, 7/8, pagkatapos 13/16, tapos 1 inch. Ganon ang magbasa ng magbabasa ng tape measure. Baga hindi siya madali, pero lagi lang tandaan natin na lagi nagsisimula tayo sa 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/16, mga ganyan, 1/8, 1/4, 1/2, mga ganyan. Ganyan lang ang pagbabasa ng tape measure. So, nawa na nakuha ninyo, nawaan ninyo yung aking itinuturo na kung paano natin gamitin ang ating L-square. So, ito, front panel na ito, ang ating ginagawa. So, kung meron kayong meron kayo diyang L-square, pag-aralan ninyo kaagad kung paano gamitin. Kung wala kayong L-square, order niyo lang sa Shopee. Madami sa Shopee nagtitinda nito para makapag-practice, kasi mahalaga sa pagtatabas ang L-square para makuha natin ang eksaktong sukat. So, nawa mga kapadyak, mga kapwa ko ay nag-aaral sa pananahi, naunawaan ninyo ito, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga videos, sa aking mga pagtuturo. Nakapulutan niya nawa ito ng maraming mga aral para sa inyong ikatututo, para pagdating naman ng panahon, kayo na naman ang magiging katulad namin. At para sa mga baguhan pa sa aking channel, subscribe, share, and like. At itong inyong pag-subscribe sa aking channel ay tulong na rin ninyo to sa akin. Kayo ay aking pinapasalamatan ng marami. At ang Panginoon ay siyang
lagi nating hingian ng tulong patungkol sa mga ganitong talentong ibinibigay sa bawat isa sa atin. Dahil siya lamang nakapagbigay sa atin ng mga kaalaman para yung ating mga kaalaman ay mapapalago. So, maraming salamat uli sa inyo lahat. At ito na lang, isang ulit na lang sasabihin. Pagka kayo ay medyo nahirapan, huwag magsawa na ulit-ulitin panuorin ang aking mga tutorial kasi napaka malinaw na itong aking paliwanag at madaling maunawaan kung talagang interesado kang matuto. Sa muli mga kapadyak, maraming salamat sa inyong lahat.